dami na nga palang nagtatanong kung kamusta na raw yung ITEL S23 ko. So, mag-update na tayo today, pero bago ang lahat, intro muna tayo. So, ayun guys, after using it for a month now, okay pa naman, hindi pa naman sira. Maganda pa rin yung cellphone. Pagdating sa performance, malapit ko nang mapuno yung storage niya. 2560 ito nabili ko pero dahil ginagamit ko siya sa pag-vlog, sa dashcam, kapag umahalis kami, lagi ako nag-record. So, malapit na siyang mapuno. Kaninang umaga lang is warning na siya na konti na lang daw yung storage. So, yun, every time napatayin ko pala itong cellphone, napapansin ko dito nag-update siya. Kasi naka-automatic connected siya sa Wi-Fi. So, ang tagal niya bago mag-open ulit. Siguro inaabot siya ng 3 to 4 minutes. Pinakamatagal. Pero kung walang update, ang bilis lang din naman mag-open. Pero ngayon, na-timingan natin. Matagal ko kasi itong hindi pinatay. Para mapakita ko sa inyo kung paano siya mag-open yan. Minsan niya akala ko sira na. Yung pala, nag-update lang siya. Kasi, nag-post din ako dun sa parang community ng ITEL. So, sabi nila, every time na patay mo yung phone mo, nag-automatic update siya. Kaya medyo matagal siya mag-start ulit. Pero okay lang yun. Iwanan muna natin dyan. Nang nag 2 weeks labi pala ako sa phone na to, puro pros yung binigay kong information. So, ngayon, dahil 1 month na yung phone, unti-unti nang lumalabas yung mga cons at experience ko dito sa phone na to. So, ang pinakauna is kapag matagal mong hindi na-turn off yung phone mo at nag-kick in yung automatic update, napakatagal mag-open. Kaya kung nagmamadali ka, hassle yun, di ba? Dapat mag-update siya pag hindi mo ginagamit. Parang schedule update, parang ganun. Pangalawa naman, na-experience ko pala na medyo mahina siya sumagap ng signal. Lalo na pag nagde-data ako, hindi siya ganun kabilis katulad ng nasa Oppo o Samsung phone ko. Kahit sobrang konti ng signal, maganda yung sagap ng internet. So maganda siguro tong phone na to pag naka-wifi ka lang. O gagamitin mo siya palagi sa bahay at may wifi signal ka o connection. Yun ang pinaka-the best para sa phone na to. Yung pangatlo, napakatagal niya mag-charge. Lalo na kung gagamitin mo yung kasama sa packaging niyang charger. Kasi 10 watts lang yun. Overnight ang pag-charge mo. Kaya, ang ginawa ko, ang ginagamit kong pang-charge is yung sa Oppo charger ko kasi mas malaki yung charger niya. Saka 3 hours lang o minsan 2 hours lang okay na full charge na. At pang-apat, na-experience ko pag games ako lalo na sa ML. Medyo hindi na siya ganun katulad ng dati nung bago pa lang yung phone. Napakabilis niya. Ngayon medyo may pagka-delay na. Siguro kasi dahil low memory na siya. Hindi ko alam kung sa lahat ng phone to pwedeng i-apply. Pero yun yung na-experience ko sa phone na to. Kaya ang bala ko is mag-erase ako ng mga malalaking file katulad ng mga video recording ko. Siguro lilinisin ko at mag-update ulit ito kung naging okay siya after ko maglinis ng mga files. At pang-anim, ang hirap maghanap ng case at ng tempered glass. Palibhasa, bago pa lang yung phone. Kaya ang ginawa ko, nag-order na lang ako sa Shopee. Doon lang ako nakakuha. Dito sa amin wala. Sa mga mall, mahirap makahanap. May mahanap ka man, ang mahal ng presyo. Halos doble kasi bihira daw yung may tinda. Kaya yun, payo ko lang doon sa mga may S23 ITEL kung kuha kayo ng mga kung maghahanap kayo ng case o tempered glass, order na lang kayo sa Shopee. Yan ang pinakamadali at pinakamurang way. After 4 minutes, mukhang nag-open na yung phone. Kaya i-check natin kung may bago ba o may changes yung update na ginawa niya. Kahit maraming cons tong phone na to, masasabi ko pa rin na worth it yung pagkabili ko dito kasi napakamura lang. Hindi pa rin ako makapaniwala sa quality ng camera nito, napakaganda.
wala kang makukuha na mamibili na ganitong phone na ganito kalinaw yung camera. Pero sa bagay, wala namang perfect na phone, kahit perfectong tao, walang ganun. Kaya, okay na rin to, sabi nga nila, you will be getting what you paid for. Dahil mo rin phone, marami siyang pagkukulang. Parang jowa mo, di ba? Kaya yung mga naghihintay dyan na masira yung phone ko, sorry na lang. Mukhang tatagal pa tong cellphone na doon, nasa paggamit na lang siguro. Kasi hindi pa nga nagtatagal tong cellphone na to. Hinuhusgahan na nung iba na kaya daw mura, kaya daw ganyan yung presyo, mababa, kasi sirain daw at baka hindi magtagal. Baka ilang weeks lang daw o ilang araw lang. Pagsisihan mo na napililo mo to. Siya nga pala, pinapalaruan ko lang dun sa dalawa kong anak. May nanonood sila ng YouTube at nag-aagawan sila dito. Ilang beses na rin pala itong nabagsak. Akala ko nga, sabi ko, nako, isang bagsak lang siguro dito. Wasak na yung iskari nito. Pero buhay pa naman. Isa, dalawa, hindi ko na mabilan yung bagsak nito. Pero okay pa naman, matibay pa naman. Palibhasa, binilihan ko siya ng Gele Keys galing nga dun sa Shopee. So, minsan kahit mabagsak, hindi na ako nag-aalala kasi mukhang matibay naman. Halos pareho lang din ng ginagamit yung Oppo dati. Yung tipong may pagka-immortal kahit nahulog mo na sa hagdan, kahit minsan nahulog mo na sa tubig. Pag inopen mo siya, okay pa naman, gumagana pa naman. Ganun yung gusto kong phone, yung nagtatagal. Buti pa nga yung phone, nagtatagal, yung relasyon, hindi na, di ba? At going back sa phone pala, yan. Kung nakikita nyo, nag-try ako mag-clean storage. Kasi since na binili ko pala tong phone na to, hindi pa ako nakapag-erase ng picture o video na kinuhanan ko dito. At ito pala yung actual na signal niya, yan yung makikita nyo, di ba? Meron naman siyang bar, hindi siya ganong kalakas, pero at least meron. Kaya hindi ito yung sinasabi nila na wala kayong signal dito. Lagi kayong walang signal pag ito ang gamit yung S23 ni Itel. Meron din naman siyang signal, okay naman siya. At ngayon, try naman nating maglaro. Pakita ko sa inyo kung gaano katagal yung pag-open ng Mobile Legends dito. Hindi ko alam kung gano'n din sa ibang phone. Pero dito, nag-iintay talaga ako ng mga ilang minuto. At sobrang adik ko nga dito sa Mobile Legends ngayon. Nag-try ako maglaro ng 6 hours straight. Napakakuna talaga ng battery nito. Hindi man lang ako nalobat kahit na straight yung laro ko. Hanggang magsawa ako, napagod na lang ako. Pero yung cellphone hindi pa rin napagod. Ayos, diba? Ang hindi ko lang gusto dito is, kunyari, nasa gitna ako ng game tapos bigla siyang malobat. Lalabas yung battery low. Pag sinaksak mo siya, oras na isaksak mo siya sa charger. Tapos, siyempre naglalaro ka pa nito kasi hindi pa tulos yung game, di ba? Dahil ayaw mo mag-AFK kasi magkakaroon ka ng penalty. Tinatry ko pa siyang laruin pero hindi siya responsive. Kumbaga, minsan may mga skill akong hindi naman pinipindot pero gumagana. Or kapag pinindot ko yung navigation niya, hindi na siya ganun ka-responsive kapag nag-charge. Hindi ko alam kung sinasadya ba nitong phone or pag nag-charge talaga dapat hindi mo siya gamitin. Kung makikita nyo, Grandmaster 2 na yung rank ko sa Mobile Legends. So dito, medyo nag-improve na rin yung laro ko. Pakita ko sa inyo kung gaano katagal bago ako makapatay ng kalaban dito. At pag tumataas pala yung rank mo, ang taas na rin ang rank ng mga kalaban mo. Ang ring na rin, hindi na katulad yung dati na pag open mo ng game, yung nakisimula ka pa lang, ang bububo pa. Ngayon, ang kagaling na. Nagsimula na rin ako mag-purchase ng mga bagong karakter. Ito, si Clint. Bago ko tong paborito kasi para lang siyang si Layla pero mas advanced. Ito rin, si Cyber ba pangalan nun? Kalimutan ko. Para yung dalawang bagong karakter na binili ko. Gamit yung battle points ko. Tapos, pinag-aaralan ko silang gamitin para di naman nakakasawa. Lagi na akong Balmond, Quinty Balmond, Layla. Nakakaumay, diba? Alam niyo ba, nung isang araw ko lang natutunan na pwede palang ipili ng hero yung battle points
So yung battle points ko nasa 12k na yata. Kaya ang ginawa ko, binili ko yung mga hero na palagi ko nakakalaban na tingin ko is magagaling. Bihira ko sila mapatay eh. Kaya ito yung binili ko. Una si Clint, tapos si Saber. Pero may isa pang hero na hindi ko talaga kayang matalo kahit kailan. Yung misis ko, kapag nagagalit na siya kasi tagal-tagal kong naglalaro, yung straight ng 3 or 4 hours, ang dami niya ng auto sa akin, tapos hindi ko nasusunod na mamaya may nagwawala na.